And good morning, heartmates! And settle down po muna tayo. Tayo po ay mag-uumpisa na po ng ating last Sunday service sa buwan po ng May. And nais ko pong iparating po sa inyo na tayo po ay naka-live na po sa mga oras na ito. Kaya naman po I encourage everyone to share our live stream sa ating mga families, friends, office mates, or iba pa pong mga kakilala natin na pwede po nating pag-share ng ating live stream. Kaya naman I encourage everyone, ayan, paki-share po muna natin ang ating mga live stream. And then later on po, I ask everyone na paki-silent po muna natin ang ating mga cellphones. Yan, tara po, share po natin. Yan, so kung na-share na po natin, later po, meron po tayo mga prayer items for prayer list na pinagpipray po sa buong buwan ng May. Minsan pa, ito po ay ating pong i-display sa ating mga screens, kaya naman po, pwede po natin itong sabayan. Okay? Tayo pong lahat ay lumapit sa ating mabuting Diyos. Hallelujah, Father in heaven, we want to thank you, O God, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, dahil minsan pa, Panginoon, binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon, Panginoon, na upang makapagpuri, Panginoon, at makinig na iyong salita, Panginoon. Kaya naman, sa mga oras na ito, Panginoon, as we pray right now, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang manguna po, Panginoon, sa aming pong gawain, Panginoon. Lead our hearts, Panginoon, to you, Panginoon. At sa mga oras na ito, Panginoon, wala po kaming ibang gagawin, Panginoon, kundi, Panginoon, na magpuri, Panginoon, sa iyong pangalan, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, we pray, Panginoon, na ang bawat isa po na naririto ngayon sa iyong panambahan, Panginoon, ay magkaroon po, Panginoon, ng excited, Panginoon, na puso, Panginoon, at mag-look forward, Panginoon, sa aming pong mararanasan sa araw na ito, Panginoon. At malangin ko, O God, Panginoon, na ang excitement nito, Panginoon, ay patuloy po namin madala, Panginoon, from the start and until the end, Panginoon, ng aming pong gawain, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, we also pray, Panginoon po, sa aming pong mga kasama online, Panginoon. We pray, Panginoon, na bagamat sila po ay busy, Panginoon, sa kanila pong mga tahanan, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na magbigay po sa kanila, Panginoon, ng sapat na time, Panginoon, enough focus, Panginoon, to listen, Panginoon, to worship you, Panginoon, at the comfort of their homes, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, dalangin ko rin, Panginoon, sa mga heartmates sa Panginoon, na papunta pa lamang po, Panginoon, sa iyong panambahan, Panginoon, na nais, Panginoon, na humabol, Panginoon, sa inyo pong gawain, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na mag-ingat po sa kanila, Panginoon. Build up the excitement, Panginoon, na meron po sila, Panginoon. And anticipation, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay patuloy na makakapagpuri sa inyo, Panginoon. Let this place, Panginoon, be a safe place for everyone, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na pupunta at patuloy, Panginoon, na naglulook forward, Panginoon, sa gawain nito, Panginoon. Thank you, O God, Panginoon. And as we pray right now, Panginoon, for this prayer list, once again, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo nga po kaming samahan, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na manguna sa gawain na ito, Panginoon. Tayo pong lahat ay muling lumapit sa ating mabuting Diyos.
Praise the Lord. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Pwede po ba natin pakibati? Ugaliin po natin batiin ang ating mga katabi ng good morning. Good morning. Pakisabi, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Sabi nga sa ating awitin, naway, okay po muna tayong lahat. And sa awitin po natin ito, lahat daw ng may hininga ay magpuri sa Diyos. Pakitignan yung katabi kung humihinga pa ba. Buhay pa naman, no? Buhay. Wow, praise the Lord. Kung humihinga yung ating mga katabi ngayon, maging yung mga kapatid natin na nasa online, ay this morning, ibigay natin sa Diyos yung karapat-dapat na papuri sa Kanya. Amen. Pwede nating isipin yung mga rason para hindi tayo magpuri sa Diyos. Diba? Maraming rason. Pero, may isa tayong rason para magpuri sa Kanya. Amen. Because siya ang ating Panginoon. Binigay niya yung Kanyang buhay niya sa atin. Kulang itong gagawin natin para pasalamatan natin ng Diyos. Kaya why not give our best today? Give our hearts to the Lord. Let's pour out every move, every clap, every move, side to side, para mapupurihan natin ng Diyos sa umagang ito. Come on, church! I'll praise in the valley. Let's say, I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, when I'm doubting, I'll praise when I'm outnumbered, praise when surrounded. I'll praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Susunod na mga lyrics, sabi dito, I'll praise when I feel it, and I'll praise when I don't. Ano man yung lagay natin, tinatawagan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya at magpuri. I'll praise when I feel it, I'll praise when I don't. I'll praise cause I know you're still in control. I'll praise is a weapon, more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord. Let's sing. Oh, my soul. I will praise the Lord, oh my soul. 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 Balikan natin yung mga lyrics na, Lord, I'll praise you whenever I feel it and whenever I don't. Maging prayer natin ito, church. Ano man ang kalagayan natin, we will praise the Lord. Let's sing! Praise when I don't. I'll praise cause I know you're still in control. This is our weapon. Praise is the weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Let's dance! Sumayo tayo sa Panginoon. Sabayan natin yung pag-awit natin. Nang may pagsayaw. Let's move!
could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise! Praise the Lord, oh my soul. Sabi kanina, the Lord is in control of everything. Because He is sovereign. Because He reigns, and He rose from the dead. And He defeated every obstruction na maaari nating kaharapin. Because in His name we believe He is sovereign. Let's sing. Our praise goes to sovereign, praise goes to reign, praise goes you rose and defeated the grave. Our praise goes you're faithful, praise goes you're true, praise goes there's nobody greater than you. Our praise goes you're sovereign, praise goes you reign, praise goes you rose and defeated the grave. Our praise goes you're faithful, praise goes you're true, praise goes there's nobody greater than you. Praise the Lord. Punuin natin yung lugar natin ng papuri sa Diyos. Praise! Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could Mas I awitin natin keep na mas it malakas. I won't be quiet. I won't be quiet, Yes, my Lord. God is alive. How could I keep For the it last time, sigaw pa inside? natin. I won't be I quiet. won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise. Praise the Lord, oh my soul. Idideklara natin ngayon na tayo buhay. Sa tayo buhay, tayo palagi magpupuri sa Diyos. Let everything that has breath praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that is breath, praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that is breath, praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Oh yes, Jesus. We praise you, Lord Jesus. For you are worthy, Lord, to be praised sa mga buhay na ito. Lord, salamat po sa binibigay mong joy every time, Lord, na kami na-encounter, Lord, yung presence mo ng sama-sama, Panginoon. Kulang, Panginoon, yung galaw namin. Kulang yung mga salita po namin, Panginoon. Para ikaw, Lord, ay mabigyan ng papuri. Kaya tulungan mo, Panginoon, ang puso po ng bawat isa sa amin, na ikaw ang itanghal ng totoo, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Namatay ka para po sa amin. Ito ang dahilan, Panginoon, ng pagdiriwang po namin ng buhay na ibinigay mo po sa amin. It was the cross you bore, Lord, so I could live sa kalayaan na naranasan namin ngayon. Thank you, Lord. Malaya kami makapagpuri. Malaya kaming makasigaw. Malaya kami, Panginoon, magsama-sama, magsaya sa presensya mo. Ang tulungan mo, Panginoon, ang puso po namin na ano man po, Panginoon, yung nararamdaman po namin. Tulad ng sinabi sa awitin. This is our weapon, Lord. Our praise is our weapon. Sa anumang problema, anuman, Panginoong, mga bagay na hindi magaganda. We will surround, Lord, our life ng papuri at titiwala sa iyo. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, let our souls praise the Lord.
Oh my soul, praise the Lord. For He is worthy, worthy, worthy of all of the praises that we can give. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life, and now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Yes, Lord. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. Let's sing. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Thank you for your grace. Your grace goes on, and I will sing in your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise, Lord. You deserve the praise. Worthy is your name. You are worthy, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. You are worthy, Lord. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Let's say worthy. Worthy is your name, Jesus. we sing because of Jesus. The praise. You are worthy, Lord. Worthy is your name. Worthy is your Name, Jesus. You deserve, Lord. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. We sing, Lord, you are worthy. Worthy is your name. Jesus. You deserve. While we lift our hands to the Lord, Worthy let's thank is the your Lord. name. We exalt you, Lord. We lift you high. You deserve, Lord, all the praises. Be exalted. Be exalted, Lord. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. Yes, Lord. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens
as your glory fills this place. You alone, Lord. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in heaven as your glory fills this place. You alone. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted, Lord. Exalted now in the heavens as your glory fills this place. Thank you, Lord. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. Oh, you alone deserve our praise. For the last time. Above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You are worthy, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You're worthy, Lord. We are filled, Lord, with your glory, with your presence, Lord. Thank you, Lord, for convicting our hearts na ikaw ang papurihan, Panginoon. Na ibigay po namin sa'yo aming papuri. For you alone, Lord, deserve all the praises. Ikaw ang maitaas, Panginoon, sa mga buhay po namin. Live in us, Lord. Take over, Lord, our lives. Upang sa ganun, Panginoon, ang buhay po namin, hindi po nakabase, Panginoon, sa sitwasyon po namin, kaya kami magpupuri sa iyo. Kundi nakabase ito, Lord. For you are the sovereign God, the King of kings, and the owner of our lives. We praise you, Jesus. Ikaw nagmay-ari ng aming mga puso. Come live in me, Lord. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, Lord. Come breathe in me. I will rise on me. Let's sing it by Jesus. Come live in me, Lord. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me. I will rise on eagle's wings.
Lord, for the verse, Lord, na meron kami sa umagang ito. Na Isaiah, Lord. Nasabi ng verse na ito, Panginoon, na ang lahat na magtitiwala sa iyo, Panginoon, ay magkakaroon ng lakas, Panginoon, na hindi po namin sukat maisip, Panginoon. The Lord gives strength to those who are weary. Even young people get tired, then stumble and fall. But those who trust the Lord will find new strength. They will be strong like eagles, soaring upward on wings, and they will walk on and run without getting tired. Thank you, Lord, dahil binigay mo, Panginoon, ng pag-aksang ito sa amin, ng lahat na magtitiwala sa iyo, Panginoon, ay tulad, Lord, ng agila, na lilipad, na hindi napapagod, Panginoon. Hindi kami babalik, Panginoon, sa aming dating kalagayan, sapagkat ikaw ngayon, Panginoon, ang aming kalakasan. Lord, we wait on you, Lord, and we pray that we abide, Lord, in you, Jesus. Let's sing from the start. Habang patuloy nating hinihingi sa Diyos yung kalakasan na kailangan natin. Samahan mo kami, Panginoon. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love. Hide me in your love. Bring me to my knees. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me, Lord. Come live in me all my life. Come breathe. Come breathe in me. I will rise on eagle's wings. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me. And I will rise. Let's keep on singing. Come live in me, Lord. Live in me all my life. Take over. Come breathe in me. I will rise. Come breathe in me, Lord. Come breathe in me, and I will rise on eagles. Come breathe in me, come breathe in me, and I will rise on eagles' wings. Come breathe in me. I will rise on eagle's wings. Let's pray to the Lord. Hingin natin yung kalakasan na kailangan natin sa Kanya. Let's spend a minute. Personal tayo lumapit sa Diyos.
Thank you, Lord, kasi umagang ito, na hindi po ang lakas namin, Lord, ang makapagpapatuloy sa amin, kundi tanging kalakasan at pagsama mo, Panginoon. Kailangan po namin. Help us, Lord, to run and walk with you, Lord, sa mga buhay po namin ito. Hayaan mong ikaw maitaas po namin at patuloy, Panginoon, na pagkatiwalaan, na hawak mo, Panginoon, ang lahat. You control, Panginoon, everything, for you are sovereign, Lord. You've already defeated, Panginoon, mga bagay, Lord. Binigay mo sa amin ang katagumpayan. Simula, Panginoon, nang ikaw ay makilala po namin. Thank you, Lord, for dying and raising, Lord, for us. Tulungan mo, Panginoon, na patuloy na ikaw mag-take over ng mga buhay po namin. Come, Lord. Live in me, Lord. Come, Lord. Breathe in me. And I will rise with the strength na galing sa iyo. We thank you, Lord, kung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. 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 Good morning po sa ating lahat. Maari na po tayong makaupo. Good morning po, heartmates. Na-bless po ba tayo sa ating awitan? Amen. So, sa ngayon po ay dumako po tayo sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Basahin ko lang po yung verse na sa Kawikaan 3:9. Wala. Kawikaan 3:9. Parangalan natin para parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. So, ibig sabihin po dito, sa talatang ito ay pangaralan daw po natin si Yahweh sa pamamagitan ng ating kayamanan. Parangalan po natin. Sorry na po. Sa pamamagitan ng ating mga kaloob ay yung pagpapasalamat natin sa ating Panginoong Jesus. Sige po, panalangin muna natin ang ating tanggapin na kaloob sa ating Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Salamat ang Panginoon sa biyaya at kabutihan mo po sa aming mga buhay. Sa oras na ito, Panginoon, ay aming ihanda ang aming mga puso sa aming pagkakaloob sa iyo.
At nawa po, Panginoon, ay maging kalugod-lugod po kami sa iyo, Panginoon. At magawa po namin ito na may galak sa aming mga puso. At pagpapasalamat po namin sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. Sige po. Ito pong maliit ay para po sa ating offering. Ito, ginagamit po ito sa ating Bible study, sa youth camp. At nawa po ay ating suportahan ang ating youth. At ito naman pong sa malaki ay ating pong offering. Dito po, ginagamit po ito sa ating panambahan, sa mga bayarin, sa aircon, sa tubig, sa building na ating inuupahan. Sige po, pwede na po tayong magkaloob. Ayan po, pwede na po nating ipanalangin ang ating mga natanggap pong kaloob. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ito po muli kami nagpapasalamat ngayon, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa aming mga natanggap na kaloob. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na itong kaloob na ito ay magamit po ito sa maayos at sa iyong panambahan po, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang bawat isa na nagbigay handog ng kaloob po ay iyong samahan at pagpalain sa araw-araw. At ito po ang aming samot dalangin sa aming Panginoong Jesus. Amen.
heartmates, ayan, napakaganda po ng ating awitan ngayong umaga para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan. And happy Sunday, heartmates. Kamusta naman po ang bawat isa? Ayun. And syempre po, kamusta rin ang ating mga kapatid sa online. And please don't forget to like and comment and share ang ating online live Sunday worship service. And happy last Sunday for the month of May po pala. Recharge Prayer Night po, ayan, Wednesday, 7 p.m. on-site and via Google Meet. Heart Journey, knowing more about Jesus Christ and becoming more like Jesus Christ. Join a discipleship group now. And for our fellowship po, Youth Abrace every Sunday po yan, 2 p.m. At sa mga kabataan po natin dyan, every Sunday po pwede po kayo sa aming mag-join sa amin mamaya para mas lalo pong mas malawak at mas masayang Youth Abrace mamaya. Ministries, music, ushering, finance, admin production, and outreach. Since we are also preparing for stronger and mas malawak na campus hangout sa darating na pasukan, ayan, join our ministries now. And speaking of our campus hangout, as we prepare, may meeting po ang outreach team mamaya to strategize ang mga need natin gawin sa papalapit na pasukan. Ayan, mamaya po yan after lunch. Bible studies and more, please feel free to top us if we are interested na mag-open for Bible studies. Ayan, Beat the Hit the campaign now on our 12-month. Ayan, praise the Lord. And please follow us on our social medias, FB, IG, TikTok, and YouTube channel para lagi po tayong updated sa Panginoon. Ayan, you can search Heartmates or Heart Community Church. And please feel free to like and share and subscribe po para tuloy-tuloy ang ating connection. And syempre po, hindi to pwede mawala ngayong umaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Word of God, our senior pastor, Pastor Marlon Meneses. Wala palang mic. Praise God. Good morning, everyone. Hello. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo kanya, isang mapagpalang umaga, kapatid. Sige, once again, palakpakan natin ng ating Panginoon. At tayo po ay huling linggo. Tama, if I'm right? Huling linggo natin sa ating pag-uusapan, walk worthy. Kaya naman, please open your Bible with me in 1 Peter chapter 1, beginning from verse 13 to 25. Walk worthy. This will be our last week na pag-uusapan nito. Okay? Sabi dito sa unang Pedro, 1:13-25, sabi po rito, and if you have your Bible, please sundan ninyo sa inyong mga Bible. Kung wala naman, meron po tayong PowerPoint, but please, gamitin po natin ang ating phones, hindi po para sa FB, ha? Mamaya na lang yan. Sabi mo sa katabi mo, mamaya na lang yan. Huwag ka munang manood ng YouTuber kung ano mang reels yan, okay? Focus muna tayo sa salita ng Panginoon, symbolizing that we respect the Word of God sa ating panabaan. Amen po ba ron? Sige po, let's study the Word of God. In 1 Peter chapter 1, verse 13 to 25, therefore, preparing your mind for action, Therefore, preparing your minds for actions and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. And if you call on Him as Father who judges impartially according to each one's deeds, conduct yourselves with fear throughout the times of your exile, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold. Verse 19, but with the precious blood of Christ, like that a lamb without blemish or spot, He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times for the sake of you, who through Him are believers in God, who raised Him from the dead and gave Him glory, so that your faith and hope are in God. Huling verse po natin, hanggang 25. Having purified your souls by your obedience to the truth, for sincere brothers, love one another earnestly from a pure heart, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding word of God. For all flesh is like a grass,
and its glory like flowers of grass. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord remains forever. And this word is the good news that preach to you. Basahin natin sa wikang Tagalog, mga kapatid. Ang sabi po rito, ayan, hindi ko na sinama sa PowerPoint natin para sundan ninyo sa inyong mga Bible. Ang sabi rito, unang Pedro chapter 1:13-25, kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos ay pumipili sa inyo, ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Verse 17, walang kinikilingan ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginagawa nila. At dahil tinawag niya ninyong ama siyang ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Alam ninyo kung ano ang pinatubos sa inyo na walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa mga huling araw na ito dahil kay Kristo sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanyang muling bumuhay at nagparangal. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Verse 22, ngayong nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyong tapat na pagmamahal sa mga kapatid, kaya maalab at taus-puso kayong magmahal sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng mga binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niya ay nakarigtan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nanatili magpakailanman. Ang salitang ito ay magandang balita, ipinarangal sa inyo. Samahan niyo ako manalangin panandalian. Father in heaven, once again, we glorify your name at kami po ay nagagalak sapagkat niloob mo na kami po ay makatungo sa aming panambahan. Lord Jesus, as we pray right now, alisin mo, Panginoon, anumang distraction, Panginoon, na umaagaw po ng aming atensyon sa umagang ito. But let your Holy Spirit move in our midst. Nang sa ganon kami pong lahat ay magkaroon ng pagkaunawa. Magkaroon po kami ng wisdom, karunungan, Panginoon, na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Nang sa ganon, taos-puso po naming matanggap, O God, ng buong katotohanan, ang inyong pong salita, walang batik anuman, Lord Jesus. Lord Jesus, kung meron man po sa amin, Panginoon, ang nagugulumihanan, Panginoon, sa mga isipin, sa buhay, problema, o kung anumang mga bagay, Lord Jesus, sa pagkakataong ito, hayaan mong isuko niya sa iyo ang mga bagay na ito. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming pong masilayan, masaksihan, at maranasan, Panginoon, sa umagang ito. We thank you, Lord Jesus, and let your word, Panginoon, manifest sa amin pong mga buhay. At wala pong sino mang maitaas po sa amin, kundi ang pangalan mo lamang ang siya pong maitaas. Ikaw po, Panginoon, ang aming pinapupurihan, pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Once again, palakpakan natin ang ating Panginoon. Good morning, church. Good morning, heartmates. Alam niyo po, dami pong nangyayari ngayon. Ano? Sobrang dami nangyayari. Kamakailan, nung Wednesday po, kami po ay nasa Skyway. Nakwento na po ito kanina. Kanina po wala po kami sasakyan kasi po nasira po yung sasakyan. Binangga po kami sa Skyway. Papunta po kaming airport. But praise be to God kasi po sa kabila po na nangyari, wasak po yung gilid ng sasakyan, is wala pong nadisgrasya po sa amin. Wala pong nasugatan, wala pong napahamak sa amin at lahat po kami ay ligtas sa biyaya po ng ating Panginoon. And somehow, marami po sa atin, meron din pong mga pinagdadaanan. Nakabalitaan ko rin, kung okay lang naman, no? Si Brother Junior po ngayon ay nabutas ba? Tumagos ba, Nyor? Tumagos yung alam mo. Basta something na matulis, kumawit sa kanya, and kaya siya problema. Actually, mahirap. And maybe some of us, marami rin pinagdaanan. Amen po ba? Hindi ko alam kung ano yun. At kulang po ang pagkakataon po natin para magbahagian. Pero mamaya, pwede nyo pong i-share po mamaya sa atin. But one thing is for sure, isa po ang pinaniniwalaan ko.
may plano po ang ating Panginoon, kasama po ito sa kalooban ng Panginoon para po sa atin. Amen po ba? May mga pagkakataon na ang hirap paniwalaan eh. Ang hirap tanggapin. And somehow, parang nasasabi pa natin, Lord, ano ba naman yan? Bakit ba nangyari sa akin to? Bakit ba kami nagkaroon ng problema? Bakit ba nagkaroon ng ganito, ng ganyan, ng ganito? Hindi natin maintindihan. Pero sa totoo lang, hindi po natin dapat isisi sa ating Panginoon because everything happens according to His plan and purpose. Are you with me? Okay, lahat po yun ay para po sa ikabubuti ng ating Panginoon. Okay? Once again, good morning everyone. Alam niyo po, bilang isang Kristiyano, gusto po natin ng pagpapala ng ating Panginoon. Amen po ba? Gusto po natin yung pagpapala, pagkilos ng Panginoon, provision ng ating Panginoon, proteksyon ng Panginoon na hiningi namin nung prayer meeting natin bago po kami bumiyahe, at guidance ng ating Panginoon, and which is binibigay niya naman sa atin. Okay? Naniniwala ako binigay sa amin yung provision, yung pag-iingat ng ating Panginoon kasi ligtas po kami eh. Kasi po kung sa iba-iba po yun, sa totoo lang, sabi ko nga, kung tumatakbo kami ng 100 pataas, tapos nasagi po kami ng Montero, ang laki-laki nun, malamang sa malamang, posibleng malaglag po kami sa Skyway. Ang taas nun eh. Ang malamang nasirang Meneses na kami. Yung po yung mangyayari. But praise be to God, kasi po wala pong nangyari. Pero may mga pagkakataon, we want guidance, we want provision and protection. And nakakalimutan natin na meron pa palang mas mahalagang bagay na dapat hinihingi natin sa ating Panginoon. Minsan, nakakalimutan natin, ano ba yung dapat nating sinasama sa mga hinihingi natin sa ating Panginoon? Hinihingi sa ating Panginoon. Ito po yung calling natin. Okay? And syempre, mamuhay na may kabanalan sa ating Panginoon. Kasi kadalasan, ang gusto lang natin pagpapala eh, but to live in accordance sa kalooban ng Panginoon, nawawala na po sa atin. Ang salitang holy ay nangangahulugang set apart or hiwalay para sa Diyos. Gusto ko nyo lang po maging malinaw sa atin. Tayo po, nung tumanggap sa Panginoon, tayo po ay nasa yurak, nasa putikan. Ang ginawa ng Panginoon, kinuha tayo ng Panginoon, inalis doon, at pinaliguan, nilinis ng ating Panginoon, tayo po ngayon ay nasa liwanag na. Amen po ba? Hello, nandiyan pa po ba kayo? Tabihin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid, huwag ka muna matutulog. Okay? Pag sinabi ng ating Panginoong set apart o hiniwalay para sa Panginoon, hindi ibig sabihin, mamuhay tayo ng perpekto para sa Kanya. Are you getting my point? But rather, ito po ay direksyon ng buhay natin na tayo ay pag-aari na ng ating Panginoong Jesus. Yun po yung gusto kong maging malinaw sa atin. Pag-aari na tayo ni Kristo. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa Kanya, pag-aari ka na ni Kristo. Pag-aari ka na ng Diyos. Ang tanong ngayon sa atin ay ganito, kung tunay tayong ligtas at pag-aari ng ating Panginoon, paano tayo ba dapat mamuhay sa pagkakataon ngayon? Alam niyo po, sad story is, lahat po tayo, or kadalasan, majority of us, we want to live in accordance, hindi sa kalooban ng Panginoon, kundi sa future na buhay na gusto mo mangyari para sa'yo. Di ba? Walang problema. Ano pa? Walang may sakit. Kumakain na 3 beses ang araw, o hindi naman kayo masigit pa. May midnight snack pa, kahapon no, sila Markley, may midnight snack pa, etc. and so on and so forth. But the reality is this, may mga pagkakataon, hindi yun sumasang-ayon sa kalooban natin. Kasi may mga pagkakataon, I want you to understand, na hindi lang ito yung gusto ng ating Panginoon na isa pamuhay po natin. But rather, gusto ng Diyos na mamuhay tayo in accordance sa Kanyang kalooban. Walk with holiness, okay? Ito ang sasagutin sa atin ni Peter when we read this passage kanina in chapter 1, actually kabuuan nito, and the background po ng book ng 1 Peter is, ang aklat po ng 1 Peter is sinulat ni Apostol Pablo, ni Pedro, sa mga mananampalatayang nakakaranas ng persecution, suffering, tingin sa katabi, okay? At kung ano-anong klase ng problemang sa pananampalataya. So, ibig sabihin, ito po ay para sa mga mananampalatayang dumaranas ng samot-saring problema sa kanyang pananampalataya. Hindi lang personal problem, but rather spiritual problem. Tingin sa katabi. Tanungin mo siya, kapatid, anong problema mo ngayon? Okay? Kung may problema ka ngayon, especially spiritual, malamang sa malamang, kakatagpuin tayo ng salita ng sulat ni Apostle Peter. Okay? Marami sa kanila ang tinatanggihan, ang tinuusig, at tingnan nyo ito mabuti at tinatanggihan sila, inuusig, at nahihirapan dahil sa pagsunod kay Jesus. Okay, ibig sabihin, hindi lang pala ikaw, hindi lang pala tayo, yung nahihirapang sumunod sa Panginoon. Nung una pang mga mananampalataya, marami na rin nahihirapang sumunod sa ating Panginoon. Hindi dahil mahirap sumunod sa Diyos, kundi marami silang nararanasan habang sila'y sumusunod sa Diyos. Gets natin? Alam nyo po, ang sarap pong mabautismoan eh. Are you with me? Ang sarap pong tanggapin ng ating Panginoon para kang lumulutang sa heaven eh.
Tama. Pero pagkatapos doon, samot-saring problema ang dumarating. Bakit ganon? Kababaptize ko lang pero ang daming problema. Bakit ganon? Ang dami agad nangyayari sa akin. Kala ko ba, anak ako ng Panginoon? Akala ko ba, pagpapalain ako ng ating Panginoon? Pero gusto ko lang po maintindihan ninyo, the more na lumalapit tayo sa ating Panginoon, especially kung bago mananampalataya pa lang tayo, the more na doble ang pagkilos ng dyablo na katabi mo ngayon. Hindi yan katabi mo katabi ka bang hindi nakikita eh. Naiintindihan ninyo? Kasi ayaw niya na makalapit tayo ng maayos sa ating Panginoon. Kaya naman, if we're going to take a look, verse 1 to 12, pinag-usapan ni Peter ang ating living hope. Pinag-uusapan dito, ano ba dapat yung pag-asa natin? Saan ba dapat natin sinasangalang ang pag-asa natin? Marami po sa atin, iba po ang pag-asa niya eh. Ang pag-asa niya nasa kanyang asawa. Ang pag-asa niya nasa kanyang trabaho. Okay? But 1 to 12 verses talks about our living hope, our salvation, our heavenly inheritance ay walang iba kundi nasa Panginoong Hesus lamang. Kaya naman, kung meron tayong sasandalan, walang iba kundi ang ating Panginoon. At pagdating sa verse 13, which is binasa natin, nagkaroon ng transition. Tingnan nyo ito mabuti Pinag-usapan yung living hope, yung pag-asa natin. At verse 13, nagkaroon ng transition. Parang sinasabi niya, dahil sa ginawa ni Kristo para sa inyo, ganito dapat kayo mamuhay. Okay? Nagkaroon na ng pagbabago Nagkaroon na ng kaayusan Meron na kayong pag-asa So ganito dapat yung inyong pinapamuhay. Kaya naman ang title natin sa umagang ito, Walk Worthy, Walk Holy. Walk worthy, walk holy. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Walk worthy, walk holy. 1 Peter chapter 13, verse 13 to 25. Ito po yung gustong sabihin ni Peter. Pagkatapos niyang sabihin, yes, alam ko ang pinagdadaanan ninyo, pinagdaanan ko rin yan, at mas matindi pa, sinasabi ni Peter, but listen very carefully, hindi yan enough reason para huminto kayo sa inyong pananampalataya. Hindi yan enough reason para gawing dahilan at ma-excuse na tayo sa paglakad sa ating pananampalataya. Hindi pwedeng ganon. Pinagpala kayo ng Panginoon, may pag-asa kayo sa Panginoong Hesus, kayo ay tagapagmana ng ating Panginoong Hesus. May pagpapala sa Panginoon, hindi lang salvation, hindi lang kaligtasan. You have heavenly inheritance. Imagine that. Meron tayong kayamanan sa langit, pinagkatiwala ng ating Panginoon. Kaya naman, lumakad kayo ng naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Walk holy. Okay? Lumakad kayo ng may kabanalan. Alam niyo po, I have here 3 things to ponder. Ano ba yung gustong sabihin sa atin ni Peter when he say, walk holy? Okay? For us to walk worthy, we need to walk holy. 3 things to ponder. I have here 3 things to ponder na gusto ko pong explain po sa inyo. Ang sabi po rito sa verse 13 to 16, therefore, you preparing minds for action. Listen to this. Preparing your minds for action and being sober-minded. Ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Ito yung gusto niyo sabihin. Kayong mga tumanggap sa Panginoong Hesus, may mga pag-asa sa Panginoong Hesus. Gusto ko makita rito, sino rito yung nakakuha na ng pag-asa sa kay Jesus? Nakita na yung pag-asa kay Jesus. Now, if you truly believe na may pag-asa kay Kristo, ang sabi ni Peter, preparing your minds for action. Ihanda ninyo unang-una ang inyong isipan and being sober-minded, set your hope fully at the grace that will be brought to you at the revelation of our Lord Jesus Christ. Fix nyo na yung isipan nyo ron. Tingnan nyo ito mabuti. Ihanda ninyo ang inyong isipan kasi maraming pandaraya ang kaaway sa atin Are you with me? Agree? Maraming pandaraya Maybe sa emosyon, maybe sa trabaho, maybe sa pamilya, or whatsoever. O kung ano-ano mga bagay na magpapaintindi sa'yo na, sige kapatid, huwag ka nang lumapit kay Lord. Kasi mas mabigat yung problema mo ngayon Are you getting my point? Kaya sabi niya, prepare your mind for action. Okay? Set your hope. Fix your mind on Jesus. As obedient children, do not be conformed to the passion of your former ignorance. Huwag ka nang mamuhay na parang walang alam. Hindi nakarinig ng tama. Ayun yung gusto niyang sabihin. But rather, as He who called you is holy, ang tumawag sa iyo, ang ating Panginoong Jesus ay banal, you also be holy in all your conduct. Hindi siya sinabing, magpakabait ka lang sa pagsasalita mo, but rather, be holy in all your conduct. Pag sinabing in all, ano ibig sabihin nito? Sa lahat ng aspeto, magpakabanal tayo. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. You shall be holy, for I am holy. To walk holy, kapatid.
To walk worthy, walk holy, number one, meron tayong dapat ganito. We need to be intend to be holy. When we use the word intend to be holy, ibig sabihin, sabi niya kasi, be holy for I am holy. If we're going to look at that verse, sabi ron, preparing your mind for action. Okay? Napaka-importante nito. Preparing your mind for action, okay? Geared up the loins of your mind. Pagganahin mo maigi. Kasi may mga pagkakataon, kahit alam mo yung katotohanan, hindi sumasabay ang ating isipan sa sitwasyon. Are you getting my point? Kahit alam mo na mas kailangan mong lumapit sa Panginoon, yung sarili mo, yung isipan mo, itutulak ka papalayo sa Diyos. Ibig sabihin, ihanda ang isip para sa spiritual battle. Meron tayong kanya-kanyang spiritual battle, believe me or not. Lahat po tayo may kanya-kanyang battle. As a Christian, tayo po ay magkakapatid. Sabi po ng Panginoon, tayo po ay magtulungan eh. But listen to this, may mga pagkakataon, yung personal battle natin spiritually, tayo lang yung makaka-overcome nun eh. Kahit anong payo ng katabi mo, kahit anong tulong sa'yo ng pastor mo, ng sino man, I tell you, kung di mo ihahanda ang iyong isipan, talo ka. Tabikin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, talo ka. Okay? Talo tayo. Bago bumagsak ang tao sa kasalanan, ang unang-unang inatakin ng dyablo ay ang ating isipan. Remember, okay? Madalas nagsisimula ito sa maling pag-iisip. Lahat po ng maling action po natin, hindi naman ito nangyari ng, ito na lang pipiliin ko. Hindi naman ganun eh. May mga pagkakataon, kahit po yung maliit na problema, lumalaki yan, nagsimula yan, nag-spark yan, dahil merong tumatak sa ating isipan na mali. Without confirming, ano ba talaga yung katotohanan? Tingnan nyo ito mabuti. Minsan nga, narinig mo lang sinabi lang sa'yo ng kaibigan mo or kung sino man, di ba? Minsan naniniwala agad tayo, paniwalain agad, di ba? Without confronting someone or yung taong involved na pinagsabihan, kaya naman lumalaki yung problema. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon, kung hindi handa, kung hindi mature ang ating isipan, babagsak po tayo mga kapatid. Ang hirap po noon. Alam nyo po, I've been a pastor for almost 14 years. At hindi naman ibig sabihin napakatatag ni pastor. May mga pagkakataon madalas sa buhay ko na gusto ko rin sumuko. Gusto ko na rin tumigil. And that's the reality of life. Okay? Hindi parating okay. Minsan pag na-stress na ako, parang ayoko nang ituloy ito. Kamakailan lang actually meron pa kaming gagawin sa submit sa school na until now, hindi ko pa rin nagagawa. 2 days na lang yung reporting namin. Parang hinto ko na lang kaya. Minsan naisip ko, hinto ko na lang kaya. So ibig sabihin, normal na tao rin din po si pastor. So may mga pagkakataon, hindi po tayo excuse sa mga bagay na ito. Pero kung hindi po handa ang ating isipan, somehow wala mag-remind sa atin eh. And somehow, alam niyo po, naisip ko, sayang naman yung in-enroll ko. Sayang naman yung binayad. Sayang naman yung suporta sa akin. Sayang naman yung mga panalangin, kung meron man. Hopefully, naniniwala ko meron. Para po sa akin. Sayang naman. Kung hindi ko po-prove yung sarili ko na kaya ko to. Okay? So dapat handa tayo, dapat sasamahan ako ng ating Panginoon. Kaya ko yan kasi hindi naman ako nag-iisa. Preparing your mind for action. Pangalawa, place your hope in Christ. Sabi ron, set your hope fully at the grace that will brought to you by the revelation of our Lord Jesus Christ. Isat mo na yung pag-asa mo. May pag-asa kay Kristo. Amen. Ano man yung problema mo, isipin mo, hindi pa tapos si Lord. May pag-asa si Lord sa akin. So kadalasan, pag nakita mo na lang yung problema, kadalasan kinakain agad tayo eh. Are you getting my point? Huwag ka magpalamon sa problema, kapatid. Isipin mo kung gaano man kalaki ang problema mo, mas malaki ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Mas malaki si Lord. Kadalasan gusto mo lang palakihin yung problema mo. Why? Kasi umiiral yung pride natin eh. Pride kasi umiiral eh. Pangatlo, pursue God's standard. Sabi ng ating Panginoon, be holy, for I am holy. May standard ang ating Panginoon eh. Alam niyo po, when we say holy, yung holiness, hindi ibig sabihin yung perfection. But rather, God wants us to walk in accordance sa direksyon na gusto niya. Gets? Gets natin? Kasi akala natin pag sabing banal, especially tingin ng mga hindi mananampalataya, ay dapat perfecto ang buhay eh. Dapat pag nakita ka nila, parati kang nagliliwanag, parati, naganyan ka parati. Dapat di ka nagagalit. Tama? Dapat mahinahon ka parati. Dapat kalma. Kapatid, hindi tayo ganun eh. Tao tayo, sabi mo sa katabi mo, tao tayo eh. Umiiral pa rin yung mo eh, attitude pa rin, hindi mo mapipigilan yun eh. Kahapon nga, galing kami sa kasa, nung nakaraan, galing kami sa kasa. Hindi ko na kwento ko pa, baka nanonood sa atin eh. To cut the story short, may pinasama yung
nakabangga sa amin. Wala namang problema kasi hindi naman tayo mandaraya when it comes to that matter Tapos syempre wala ka ng tulog, tapos biglang magmamarunong pa, di ba? Parang nakakainit ng ulo. Ano ba, ikaw magbabayad ka ba? Sabi ko tuloy, babayaran mo ba yung in-absent ng asawa ko? Ganyan. Alam mo ba yung absent yung kapatid ko, babayaran mo yung 5,000 a day ng kapatid ko? Ayan. Pero syempre, i-remind ka ng isipan mo Kalma ka pa rin. Kaya somehow, yung galit mo mapipigilan Hindi naman to, lalabas ng konti, pero in the other side, Kristiyano pa rin ako Okay? Hindi naman into perfection, but gustong sabihin ng ating Panginoon, dapat alam mo pa rin yung standard mo. Why? Ang sabi ng Panginoon in Romans chapter 12, verse 2, gasgas na sa atin to, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Baguhin mo ang isipan mo. Sabi mo sa katabi mo, baguhin mo isipan mo. Transformed by the renewal of your mind, that the testing you may discern what is the will of God, what is good, and acceptable and perfect. Kasi minsan, kapag hindi renew ang ating isipan, hindi mo na nakikita kung ano yung tama at mali Kapag nasagi yung pride mo, feeling mo, tama ka. Hello? Ayaw nating aminin yan kasi ayaw natin nasasagi yung pride natin Minsan, kapag lang, di ba? Pinipilit. Alam mo, yung nag-cause na ng mali, pero hindi, ito lang naman yung ginawa ko Tama naman ako, di ba tama naman ako? Naghahanap pa tayo ng confirmation Pero hindi, accept mo na may mali ka din. Okay? Dapat both side, dapat hindi lang isang side, dapat open ang ating isipan na matransform ng ating Panginoon. Kasi kapag ganun parati ang nangyayari sa atin, hindi na po natin kadalasan nakikita, nadidiscern kung ano yung kalooban ng ating Panginoon, what is good and acceptable and perfect. Kasi gusto mo lagi tama ka Sabi mo sa katabi mo, tama ka parati May tama ka Yun yung nangyayari, okay? So syempre, hindi lang yung katabi mo, ikaw rin. Sabi mo sa kanya, ikaw rin. Kala mo ako lang, ikaw din. Okay? Gusto natin makita, no? Oo. Minsan umiiral talaga yung pride natin Tingnan nyo ito mabuti. Sabi ng Hebrews 12:14, strive for peace and with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord. Hanapin natin, asamin natin yung kapayapaan mula sa ating Panginoon. Kasi kapag wala tayong ganitong klase ng puso, wala tayong holiness, we cannot experience the power of the Holy Spirit. Malabo yun I tell you, ang labo nun. Wala ka ng Word of God, wala ka pang wisdom, wala ka pang paglakad sa kabanalan, ay malabo mo ma-experience ang pagpapala ng ating Panginoon. Kaya pansinin nyo mabuti, may mga pagkakataon, pakiramdam natin, parang ang layo sa akin ni Lord. Na-experience nyo ba yan? Nagpe-pray kayo, parang nagsalita ako sa hangin, parang wala naman akong, parang binuksan ko lang yung bibig ko, pero wala namang nakarating sa langit. Parang ang layo-layo ng Panginoon. Tanongin nyo yung sarili nyo, bakit kaya? Maybe this is the problem. Without which no one will see the Lord. Baka wala tayo nito Tandaan natin ang sabi ng ating Panginoon, yung kasalanan yung naglalayo sa atin sa presensya ng ating Panginoon. Baka ito yung problema. Kaya bakit parang ang layo ni Lord? Kasi pagdating sa lakad sa kabanalan, baka nawawala tayo. Paano mo pinaprioritize ang Diyos? Ano ba yun? Tignan nyo itong mabuti, sabi nga natin dito, holiness is not perfection, it is direction. Gusto ko maintindihan ninyo ang kabanalan, hindi po ito perfection ng buhay. Ito po ay direksyon papunta sa ating Panginoon. Yun naman yun Kasi minsan nakala natin, ang perspective natin when we talk about holiness, dapat perfecto ang buhay. Dapat hindi ka nagkakamali. Posible ba yon? Meron ba sa ating hindi nagkakamali dito? Taas po ang kamay. Kagawa natin ng rebulto sa labas Wala, no? Kasi lahat tayo nagkakamali. Tingin sa katabi. Lahat tayo nagkakamali. Gets natin? Lahat tayo nagkakamali. Kahit yung mga tao sa paligid nagkakamali. Kasi yung holiness, hindi po ito perfection. It is a direction. Okay? Kaya naman, isipin po natin, ano ang mas makaka-influensya sa isip natin ngayon? Ano yung makaka-influence sa atin ngayon? Meron bang bagay na nakaka-influence sa atin sa panahon ngayon, sa ating isipan? Is it the Lord? Is it the Word of God? Or yung sistema ng mundo? Ano yung nakaka-influence sa'yo ngayon? Is it the Word of God or sistema ng mundo? Pag sinabi natin sistema ng mundo, yung galawan sa trabaho, sa school, di ba? Sa business, yung usapan sa labas na hindi kalooban ng Panginoon, minsan diyan tayo na-attract yung mga posting sa FB. Ngayon na-attract ako sa mga reels sa FB Yung mga short video clip.
Kapag napapanood mo, tapos bitin, hanapin mo pa yung susunod. Yung parang mga short movies. Hindi niyo napapanood yun? Ako lang pala, no? Napanood ko yung king siya, tapos, ayan, nakapangasawa siya ng white wolf, gano'n, gano'n. Na-attract ako doon sa gano'n. Minsan, mayamang babae, tapos nagpapanggap na mahirap, para mga gano'n-gano'n lang. So, hinahanap ko talaga yung kasunod. Nung nakaraan nga, napuyat pa kami ni Mrs., hinanap pa namin yung isang movie. To cut the story short, kadalasan, yung mga bagay na yun, yung nakaka-attract ng ating atensyon. But listen very carefully. Dapat hindi yung nagpipid na yung isipan. Kaya naman kapag nagpipid na sa isipan ko, ay balik tayo dapat sa sa salita ng ating Panginoon. Kasi once na-ruin na, napuno na tayo ng mga bagay na makamundo, I tell you, mahihirapan na tayong bumalik sa kalooban ng ating Panginoon. Pwede tayong hatakin papalayo nito sa kalooban ng ating Panginoon. But praise be to God, kasi alam niyo po, mabuti pa rin ang ating Panginoon. Somehow nagkakamali tayo, pero pinipilit pa rin ng ating Panginoon na ibalik tayo sa track na dapat nating nilalakaran. Kaya narito ka ngayon. Gets natin? Kaya nandito ka ngayon kasi gusto ng ating Panginoon, maitama pa rin yung landasin na meron ka ngayon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Okay. So number 1, intend to be holy. Okay? It should be, nasa puso dapat natin. Dapat ginugusto mo rin. Okay? Hindi lang siya dahil gusto ng Panginoon. Dapat gusto mo rin. Pangalawa, in verse 17 to 21, and if you call on Him as Father, who judge impartially according to each one's deeds, conduct yourselves with fear throughout the time of your exile. Pansinin natin ito mabuti. Tingnan nyo. Conduct yourselves with fear. Look at the word, fear, throughout the times of your exile. Verse 18, knowing that your forefathers, knowing that were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things, such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of lamb without blemish or spot. He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last time for the sake of you, whom through Him are believers in God, who raised Him from the dead and gave Him glory, so that your faith and hope are in God. Pero sabi ko nga kanina, balik tayo ron, conduct yourselves with fear through the time of exile. Parang sinasabi niyang ganun, magkaroon kayo ng takot sa Diyos. Naiintindihan natin? Okay? So pangalawa, invest in reverence. Alam niyo po, yung word na fear dito, pag sinabi nating fear, ibig sabihin po nito, okay, hindi siya terror. Okay? Yung fear, for example, matakot ka kay pastor kasi lagot ka, hindi siya ganun. Ang gustong sabihin dito ng ating Panginoon, conduct yourself with fear throughout the time of your exile. Ang salitang fear dito ay hindi terror, kundi reverence. Ang ibig sabihin ng reverence ay malalim na paggalang sa Diyos. Yung pala yun. Yung fear pala, hindi pala, dapat matakot tayo sa Lord. Hindi pala ibig sabihin, pag nakatapos, Lord, takot ako sa'yo. Hindi ganon. Dapat pala paggalang. Sabihin natin, paggalang. Matinding paggalang. Kasi kapag meron kang respeto sa ating Panginoon, meron kang reverence, meron kang invest in reverence sa ating Panginoon, hindi mo gagawin yung mga bagay na ayaw ng Diyos eh. Naintindihan natin kasi takot ka sa Panginoon eh, may paggalang ka. Yung pala yung takot na yon, yung fear, yung pala yung reverence pala, hindi takot na para ka nakakita ng multo. Na parang may mangyayari sa'yo. Remember, God's judgment balang araw, mananagot tayo sa Lord pagdating ng panahon. Yun naman yung importante. Maintindihan natin why we need to invest in reverence kasi at the end of the day, tayo pong lahat ay haharap sa ating Panginoon. Tayo po ay hahatulan ng ating Panginoong Yesus. Kung paano natin ginagamit ang buhay na ipinagkatiwala niya sa atin. Paano ba ginagamit yung buhay mo na meron ka ngayon? Ginagamit mo ba yan ng tama sa Panginoon? Remember, your redemption, hindi tayo binili ng pilak o ginto. Tinubos tayo ng mahalagang dugo ng ating Panginoon. Imagine that. Yes, the salvation is free. Tama. But listen to this. Yung kaligtasan na yon, binili yun ng ating Panginoong Yesus. Hindi siya binili ng ginto, ng pilak, binili niya ng kanyang dugo. Kaya naman, pag sinasabi mong, yes, nandito ako, malaya ako, I am in a free country, Philippines, a free country. I can do whatever thing I want to do. Kaya akong gawin kasi malaya ako eh. But listen to this, as a Christian, yes, malaya kang gawin lahat, pero hindi lahat makakatulong. Sabi naman niya ni Peter, ni Paul
Hindi lahat nakapag-build. Are you with me? Are you getting my point? Yes, pwede mong gawin lahat. Pero hindi lahat benepisyo sa'yo. And you have to remember, binili ka na ng ating Panginoong Yesus. So kung binili ka ng ating Panginoong Yesus, kanino ka na? Kay Jesus. Okay? Hindi yung, minsan kapag meron tayong love life, no? O, kanino ka lang. Minsan, ano tayo, no? Masyadong possessive eh. Okay? Kanino ka lang. Sabi mo, yes, master. Pamangkin ko kasi ginaganyan ko eh. Pag ayaw sabihin yes, master, kikilitin ko na kikilitin eh. Pero biro lang yun. Di ba? Pero kapag ganun po tayo, lahat gusto mo, possession mo, kapatid, unang-una pa lang, hindi mo pag-aari ang buong mundo, hindi mo pag-aari ang buhay ng ninuman. Kahit nga, tingnan nyo ito mabuti, kahit tayo po yung magulang, kahit tayo po yung nagluwal, hindi mo pag-aari ang anak mo eh. Are you with me? Pinagkatiwala lang yan sa'yo ng Panginoong Yesus. At anytime, pwede yan kunin ng Diyos. Are you getting my point? Pero hindi naman ibig sabihin, babastusin natin yung magulang natin. Hindi naman ibig sabihin, mawawalan tayo ng respeto. Why? Dapat meron tayong respeto sa kanila. If we truly respect the Lord Jesus Christ, if we truly respect God, same thing will happen. You will respect also yung mga nasa paligid mo. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Mahal mo ba yung katabi mo? Kung mahal mo yan, you will respect that also. Hello? Di ba nag-Mother's Day na? Tama ba? Tapos na. Mother's Day, tapos na, no? Wala ako sa Wala na ako sa mapa ko eh. Father's Day naman. Ang daling sabihin, Happy Father's Day, Happy Mother's Day. Papost siya sa FB. Nay, tay, hindi ko man masabi sa'yo ng direkta. Pero gusto kong ipaintindi sa'yo na mahal kita. Ikaw yung pinakamagaling, ikaw yung pinakamainam, pinakamabait na magulang para sa akin sa buong mundo. Wow! Ang daling sabihin eh. Magko-comment yung iba, oy, Happy Father's Day, Happy Father's Day. Ang sweet mo naman. Pero pag sa loob ng bahayan, anak, pag-uusap ng bigyan, wait lang! Sinisigawan. Ang daling sabihin eh. Dahil na, nagturuan na. Remember, napaka-importante ng respeto natin sa ating Panginoon. And if you truly love the Lord God, tingnan nyo itong mabuti, hindi ka papayag na siya yung huli sa buhay mo. Hello? Sino yung inuna mo nung nakaraan? Kanina sino yung inuna mo? Okay? Kung sino yung inuna mo, it means yun yung nirespeto mo. Ayun, sorry ha, pero that's the reality. For example, meron kang circumstances, you need to choose kung sino. Mahal mo o mahal ako. Di, parang ano yun, nakanta yun ha. Papipiliin ka, di ba, Lord? Sino ba yung gusto mo? Ako na mahal ka o siya na mahal mo? O yun o, di ba? Sakit nun. Minsan mas pinipili mo yung mas mahal mo eh. Kinalimutan mo yung meron palang Diyos na namatay para sa'yo, mas mahal ka. Pero hindi nag-expect ng pagmamahal mo pabalik. Sakit, no? That's the reality of life. And sad to say, kapag meron tayong sitwasyon na hindi maganda, Lord, Pastor, pag-pray niyo po kami, meron po kami pagkakataon na hindi po maganda. Pag-pray niyo po kami, pagpalain po kami ni Lord. Minsan nagpe-pray tayo, Lord, pagpalain mo lang ako ngayong linggo na to, paprioritize kita, lagi na ako maglilingkod sa'yo. Pero pinagpala ng ating Panginoon, hindi mo makikita sa panambahan. Okay, make sense? So that's the real story. So we have to invest in reverence. Ipakita natin na any kind of situations. Remember, sinulatan ito ni Peter, sumulat siya sa mga mananampalatayang may mga pinagdadaanan. Okay? So gusto niyang encourage, kahit ano yung pinagdadaanan nyo, okay? Invest in reverence. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Huwag niyong aalisin yung takot sa Diyos. Kasi why? Mahal kayo ng Panginoon. Sabi nga dito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Okay? Yung takot sa Diyos, yung reverence sa Panginoon, ito po yung dito po nagsisimula yung kaalaman, yung wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. Ang sabi pa sa 1 Corinthians 6:20, for you were bought with a price, so glorify God in your body. Gamitin natin ng ating mga katawan to glorify the Lord.
Kadalasan, kanino mo pinapagamit yung katawan mo? Sa trabaho, di ba? Sa labas, hindi sa ating Panginoon. Kadalasan, pag sa Panginoon na pagod na tayo, ay baliktad. Baliktad, di ba? Tingnan itong mabuti. Pag bisan sa overtime sa trabaho, hindi tumatanggi. Tama, tama no? Pag sa trabaho, hindi tumatanggi sa overtime. Pero pag sa Lord, ano muna ako ha? Next Sunday na lang po ako. Kasi pag daw pumasok, sayang po yung 1.5 eh. Hindi ba kaya bigay ni Lord yun sa'yo? Are you getting my point? So, the cross, okay, sabi nga rito, okay, the cross not only save us from sin, it calls away from sin. Oh, so that's the reality. Yung krus po ng ating Panginoon, hindi lang siya basta nagligtas sa atin, it calls us away from sin. Ito rin po yung dahilan para masabi natin kaya nating tumanggi at lumapit sa kasalanan. Gets natin? Yung cross na yon, yun din yung dahilan para anayahan tayong tumakbo pa palayo sa kasalanan. Kung tinitignan natin ang lifestyle natin, o tinitignan ng iba ang ating lifestyle, makikita ba nila na mahalaga sa iyo ang sakripisyo ni Kristo? Tingnan yung buhay natin. Yung buhay ko ba, kapag ba tinignan ng iba, makikita ba sa akin yung sacrifice ni Lord? O yung lakas ko lang? At sa panguling pagkakataon, in 1 Peter chapter 1, verse 22-25, having purified your soul by your obedience to the truth as a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. Love one another earnestly from a pure heart. Since you have been born again, tinan nyo itong mabuti, you are born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding word of God. For all flesh is like a grass, and all its glory like the flowers of grass. The grass withers, and the flower falls, but the word of the Lord remains forever. And this word is the good news that was preached to you. Ang sabi ron, napakalinaw. Love one another earnestly from a pure heart. So, ibig sabihin, to walk holy, we must increase in love. So, tatlong bagay. Number 1, intend to be holy. Pangalawa, invest in reverence o yung takot sa Panginoon, respeto sa ating Panginoon. And lastly, increase in love. Love one another earnestly from a pure heart. Ang tunay na kabanalan ay hindi lang paglayo sa kasalanan. Gusto ko maintindihan niyo ito ha. Pag sinabing walk holy, hindi lang dahil lumalayo tayo sa kasalanan, but rather, ito rin ay paglapit ng mga tao sa pamamagitan ng pag-ibig sa atin. Yung pala yun. Tignan nyo itong mabuti. Mainam na lumalayo tayo sa kasalanan, amen po ba? Pero problema pala, kapag nilalayuan tayo ng mga tao. Ibig sabihin, may mali sa atin eh. Okay? Kung nilalayuan ka kasi ayaw nilang maging kagaya mo, maging banal, maganda yon. Pero kung nilalayuan ka ng wala lang dahilan, baka maybe may something na dapat kang ipihit ng konti. Gets natin? For example, nilalayuan ka ng mga kapatid mo. Gets natin? Maybe there's something wrong. Pag nilalayuan ka ng mga kamag-anak mo, maybe baka may mali dyan. Yung mga dati mong tropa, nilalayuan ka, may mali dyan. Kasi dapat, mas nagiging attractive tayong lahat eh. As a Christian, dapat nag-i-increase sa atin yung love. At yung love na yon, hindi lang siya basta sinasabi na kapatid, mahal kita. Okay? Sa kapatid mo in blood, mahal kita kapatid. Sa kapitbahay mo, mahal ko kayo. Hindi lang ganun, parang politiko lang yan eh. Diba? Mahal ko kayo pero nakaw later. Hindi ganun. Yung totoong love, kahit hindi mo sabihin, nakikita yan. Hello? Lumalabas yan. Love sincerely, hindi plastic. Are you with me? Nandiyan pa po ba kayo? Yung pag sinabing totoong love, hindi plastic, hindi pakitang tao, tunay at galing sa malinis na puso. Yung pala yun. Pag sinabing hindi plastic, galing sa puso, hindi naman ibig sabihin, same thing will happen. Hindi ka na magko-correct kasi nga may love ka eh. Hindi ka na magtatama, kasi nga love mo eh. Kung mahal mo yan, ayaw mo papahamak yan. Gets natin? Sasabihin mo pa rin kung ano totoo. Pero dapat na may kaayusan. Okay? Diyan kasi kadalasan hindi tayo magkaintindihan eh. Love sacrificially. Minsan mahirap magmahal, sa totoo lang. Okay? Minsan kailangan mo magpatawad. Kahit di sila humingi ng sorry sa'yo. Ang hirap nun, no? Okay. Ano ka ba yan? Biktima ka ba yan? Hindi humingi ng sorry. Pastor, panghirap naman nun eh. Hindi ka nag-sorry sa akin, tapos magpapatawad ako. May mga pagkakataon gano'n.
kailangan mo pa rin magpatawad. Okay? Kahit hindi humingi ng tawad sa'yo. Minsan kailangan mong magbigay kahit walang kapalit. Remember? Yung kasi yung sacrifice eh. If you truly saying that meron kang love, dapat may sacrifice yan. Love continually. Ang pag-ibig ay hindi depende sa mood. Mahal kita kasi nasa mood ako ngayon eh. Mamaya pag wala na ako sa mood, di na kita mahal. Diba? Kapag depende sa mood yung pagmamahal mo, ay may toyo yan. Tingin sa katabi. Hindi yan may toyo. Tingnan mo lang siya. Okay? Kasi pag depende yan sa mood, hindi yan totoong love. Alam niyo po ang love, wala po yan sa sitwasyon. Wala sa panahon. You will love Him kasi alam mo, inutos sa'yo ng ating Panginoon. Gets? Magmamahal ka kasi na-experience mo yung pag-ibig ng ating Panginoon. Mamahalin mo yung katabi mo kasi nga, mahal mo si Lord eh. Alam niyo po, importante yon kasi pag mahal mo lang siya dahil mahal mo siya, may mga pagkakataon, may makikita ka mali dyan eh. Pwede maging dahilan yun para ayawan mo siya. Ayoko na sa'yo. Kasi hindi mo na ako mahal. Hindi mo ako nilibre ng kape. Ayun na. Ayun na nagiging problema. But take a look at this. Mahalin mo siya kasi mahal mo ang Diyos mo. And I tell you, kahit marami kang makitang pangit dyan sa katabi mo, you will love Him. Kasi why? Ikaw rin naman, marami ka rin naman pangit eh. Minahal ka ng Panginoon. Tama? Hindi pangit na mukha Pangit sa pagkatao. Aminin natin, maraming pangit sa atin. Yes, amen po ba? Maraming pangit sa atin. Pero sa kabila ng mga pangit na yun, kapangitan natin na yun, minahal tayo ng Diyos. Tama? Tapos may maliit lang na pangit, may bakit lang sa'yo yung pangit niya katabi mo, ay hindi mo na mahal. Tama? Di ba unfair naman nun? Ikaw nga, minahal ka ng Panginoon pinatawad ka nga ng Panginoon Tapos ikaw, di mo magawang magpatawad, di mo magawang magmahal. Okay? If you truly experience the love of the Lord, you will have yung katabi mo na yan kahit hindi siya kamahal-mahal. Amen? Okay? Ang sabi nga rito sa John 13:34, tapos na tayo, a new commandment is I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Yung pala yun. In John, 1 John chapter 4, verse 7 to 8, Beloved, let us love one another, for love is from God. Yun pala yun. Galing pala kasi sa Diyos ang pag-ibig. And whoever love has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God because God is love. Ang Diyos kasi ay pag-ibig. So dapat mas magmumutawi sa atin ang pag-ibig. A holy heart will always produce loving hands. Okay? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. A holy heart will always produce a loving hand. So napaka-importante nito. So gusto ko maintindihan ninyo, 3 things to ponder. Okay? Intend to be holy. Invest in reverence and increase in love. Bago tayo magsara, meron akong tanong. May mga tao bang kailangan mong patawarin, tulungan o mahalin ngayong linggo? Baka meron nire-remind sa atin si Lord, meron ba akong dapat patawarin? Meron ba ako dapat tulungan itong araw na to, itong nakalipas na linggo? O meron ba ako dapat mas lalo pang mahalin? Kasi inuutos ng ating Panginoon. Kung wala naman, di mainam, pero magandang ma-remind sa atin ito, no? Baka kasi meron Baka lumalapit tayo sa Panginoon, pero punong-puno pala ng galit ang ating puso. It's time for us to release forgiveness. Release blessing. Magpatawad tayo. Tulungan nangangailangan ng tulong at mahalin ang mga taong kailangan ng pagmamahal. Alam niyo po, this is my conclusion. Ang mga believers sa sinulatan ni Peter ay dumaranas ng persecution at sufferings. Pero hindi sinabi ni Peter na mag-focus sila sa kanilang problema. Okay? Yes, I know your problem, I know your situation, sabi ni Peter, but I'm encouraging you na huwag kayo mag-focus dyan. Ang focus niya ay sa kanilang calling. Mag-focus kayo sa calling ninyo, sa inyong panawagan. Dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, tayo rin ay tinawag na mamuhay ng banal. Kaya kung gusto nating mag-walk worthy and walk holy, kailangan natin ng 3 bagay. Intend to be holy, invest in reverence, and increase in love. Invest to be holy. Ayusin ang ating isipan at tangharin. Invest in reverence, mamuhay ng may takot at paggalang sa Diyos. Increase in love, ipakita ang kabanalan sa pamamagitan ng tunay na pag-ibig sa ating Panginoon. Okay? At if ever man, kung may magmamasid ba sa ating buhay, okay, you are confident enough na pakita sa kanila na kaya mong ipakita.
yung pag-ibig na mula sa Panginoon. Why? Kasi why? You truly experience the love of God and it will reflect also sa buhay natin. Kung talagang mahal natin ang ating Panginoon. Maging iba ang ating isip, iba ang ating pamumuhay, at iba ang ating mga pag-ibig dahil kay Kristo. Amen po ba? Sige po, tayo po tayong lahat at tayo po'y manalangin. Siguro bigay ko na rin yung ating breakout questions para mamaya. Sa 3 points, intend to be holy, invest in reverence, at increase in love. Alin ang pinaka-challenging sa'yo ngayon at bakit? Ano yung pinaka-challenge sa atin sa tatlo na to? Sige po, samahan niyo po ako manalangin. Father in heaven, we want to thank you, Lord Jesus, because once again, you allow us to experience your power, your glory. At alam po namin, Panginoon, hindi po simpleng bagay ang pinaranas mo sa amin, ang pinapaintindi mo sa amin, Panginoon, sa umagang ito. Because lahat po kami, Panginoon, biktima ng mga bagay na ito, Lord. Minsan, we forgot, O Lord, na kami po pala ay Kristiyano. Kinakalimutan po namin, Panginoon, na paglinggo, Panginoon, nasa church po kami, sumasamba sa iyo. Kaya naman, Lord, please remind us to walk worthy upang kami po'y makalakad ng karapat-dapat sa iyo. We have to walk holy also. Lumakad ng may kabanalan. Hindi po ito paglakad into perfection, Lord. Sapagkat at the end of the day, magkakamali po kami eh. But rather, you just want us to walk, Lord Jesus, sa direksyon na nais mo para po sa amin. And to walk holy, Lord Jesus, dapat makita po sa amin yung 3 bagay. Yung amin pong intensyon, pagnanais na lumakad sa kabanalan, Lord. Yung amin pong pag-invest sa reverence, Lord, sa takot po sa iyo, Lord. Hindi po takot na parang kami po ipaparusahan, but rather paggalang sa iyo, God, sa amin pong buhay. And also, tumaas po sa amin ang pag-ibig. Mas maging matimbang po sa amin ang pag-ibig na pinagkatiwala mo sa amin. Lord Jesus, right now, kung meron po kaming nakaalitan, Lord, nakasamaan ng loob, Lord, kung nandito yan sa loob, kapatid, I don't know kung meron man. Habang tayo nakapikit, kung kinakatagpo ka ng Panginoon, pwede mo ba siyang lapitan? And say, kapatid, sorry. Kung ano man yung nagawa ko sa'yo, sorry, I want to say sorry. And I forgive you also kung meron ka nagawa sa akin. Because yung forgiveness po, ito po yung channel of blessing po sa atin. Ito po yung ginagamit ng Lord para bumuhos ang pagpapala sa atin. The more na meron tayong galit, kasamaan ng loob, tampo, at hindi nangingibabaw sa atin ng pag-ibig, kapatid, sarado po yung pagpapala ng Panginoon. And right now, God wants us to be a vessel of blessings sa ating mga kapatid sa pananampalataya. God wants to bless you, kapatid. And God wants you also to be a blessing sa iba. Kaya naman, the more na ginagamit tayo ng ating Panginoon, the more na mas nangingibabaw sana sa atin ang pag-ibig at takot sa ating Panginoon. We thank you, Lord Jesus. Pagpalain mo ang bawat isa po sa amin at mangibabaw po sa amin, Panginoon, ang inyong pong salita. Ito po ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Panginoon. God bless everyone.
Amen. Kamusta po tayo sa narinig nating salita ng Panginoon? Salamat. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagtuturo mo sa amin. And sa umaga pong ito, patuloy po tayo magpuri sa Diyos. Gayahin natin yung energy ng dance team. Para daw may inaabot. Yun yung tugtog namin sa palakpak na to eh. Yung parang may inaabot. Lord, we give you all the praises. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. I'll praise in the waters, my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. I praise cause I know you're still in control. I praise is a weapon, it's more than a sound. Oh, our praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, I won't be oh quiet. my soul. I won't be quiet, my God is alive. I'll put a keep it inside. I won't be quiet. I'll put a keep it inside. I won't be quiet. I won't be quiet, My God is alive. Let's sing. I'll put a keep it inside. I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. I'll put a keep it inside. Praise. Praise the Lord. Yes, Lord, we praise you. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. All together, let's clap our hands. We praise you, Lord, for you are sovereign. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater I than praise you. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise you're true. For the last time. Praise cause there's nobody greater Praise. than you. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Let's shout. Praise the Lord, oh my soul. Praise. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise. Praise the Lord, oh my soul. Praise. Praise
Jesus. We put our praises and the glory to you. In Jesus' name, amen. Amen. Sige po, tayo po'y magkaroon ng fellowship by reflecting to the Word of God today.